Sa John, very familiar verse mga kapatid. Ano? Hulaan nyo kaya mga rito. Book of John, chapter 3, tama, verse 16. Ayan. Siya pa kayo mga kapatid? Okay. So, John chapter 3, verse 16, kahit wala tinginan sa Biblia, ano? Kaya-kaya isay, sabay-sabay tayo. Mga kapatid, sabi dyan, so love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tayo po muna ay sumadaling na lang mga kapatid. Let us pray. Ang maraming Diyos, nakita ng kapamilyan sa lahat. Salamat po muli. Sa pribileyo na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, sa pangwala ng iyong banal na Espiritu. Hindi tagapagtulog po namin. At dalangin po namin na kami po ay patuloy na matuto sa mga salita mo, Panginoon, at patuloy po ang nahahayag. Tulungan po ang iyong ikot. Hindi gagawin po ang iyong mga salita sa galing ito. At gamitin niyo ang pagpapala sa buhay po ng mga kapatid. Maikinig po ang mensahe po niyo, Panginoon. Kaya po siya patuloy na matas maluwa natin sa pagkakalahan ito. Ay dalangin po namin sa makapangyarihan po nga po lamang. Aming Panginoon, kapatid sa Jesus. Sige po mga kapatid. Nakakapunod tayo lahat. Nangalang po nakatayo. Okay. Mga kapatid, ang talata po ito ay very familiar sa bawat Kristiyano. Hindi lamang po sa Baptist. Ano? Sa lahat, Katoliko, Iglesia ni Cristo, kahit nga mga bata, aking anak, ano? Grader. Ayan, tinuruan na magmemorya at i-recite ang talatang ito. Amen. Praise God. At memorize na ang aking bunso ang talatang ito. Ano, John 3:16. Salamat sa mga nagtuturo, sa mga Sunday school teacher natin na nagtsatsaga sa kakulitan ng mga batang yan. Ano, mahirap tuturuan ng mga batang yan. Pero nakakatuwa, natututo ng ating mga anak. Lalo-lalo na sa salita po ng Panginoon. Gamit na gamit ang talatang ito, mga kapatid, kahit sa ating soul winning. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, nakita ko po ulit ang talatang ito sapagkat every time na tuwing ako po ay mag-witness, mag-share ng kaligtasan, ano po, ay hindi maiwasan na banggitin ang talatang ito. Pangkaraniwan, ating naririnig ang problema, bumababaw, nakahulugan sa buhay natin. Ngayon po ba? Okay. Sa talatang ito mga kapatid, nakita ko po kung papaano natin susukatin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Title nga po ng mensahe ito, the intensity level, the measured intensity level of the parang earthquake, ano? Parang dito, may intensity, ano? For God so loved, the word so loved, mga kapatid, it speaks of how intense, ano? Kung susukatin natin mga kapatid, hindi natin maipaliwanag. So love. Ano? Ganun kalalim, ganun kalawak, ganun kataas ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid. Pinag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Month of February, love month. Ano? At ang Greek word ng salitang love sa talatang ito ay agape. Unconditional love. Natutunan natin na ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig.
na ang recipient tayo. Ibinigay sa atin ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Ano? No matter who we are, alam natin, naiintindihan natin, sabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, walang kahit isa. Sapagkat ang lahat ay makasalanan, sabi sa Romans chapter 3 verse 23, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang isa man sa atin dito na makakatayo ng mamalaki hindi ako nagkasala. Lahat tayo, aamin tayo. Tayo ay makasalanan. Sapagkat ang sabi sa Biblia, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, inadaya natin ang ating sarili at wala po sa atin ang katotohanan. Amen? Nagtatanong tayo, nagtatanong ako, nagtatanong kayo, nagtatanong tayo lahat. Ako, mahal ako ng Diyos. Etong itsurang ito, minahal ako ng Diyos. Etong kalagayan mo ito, minahal ako ng Diyos. Etong nangyayari sa pamilya namin, etong mga pinagagawa ko sa buhay, mahal ako ng Diyos. Hindi kaya isinumpa kami ng Diyos kung bakit kami nagkakaganito? Kung bakit ganito ang mga magulang mo, bakit ganito kami magkakapatid? Tapos ngayon, sasabihin mo, mahal ako ng Diyos. Pero ang Biblia ang nagsasalita. Ang Diyos ang nagsasalita sa bawat isa po sa atin. Nung tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mapakinggan ang kanyang salita. For God so loved you, boyet. Ano? Gaano kalaki yung pag-ibig na yan? Pag-ibig na hindi nagtatangi. Unconditional love. Walang hinihingi na kapalit. Panginoon sa buhay natin. No? So dapat natin sukatin mga kapatid kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat natin ito makita. Bakit kaya kailangan na dapat natin ito makita mga kapatid? Sapagkat ito ang magtutulak sa atin mga kapatid. Para gawin natin yung ating responsibilidad na abutin ang ibang tao na nasa paligid natin. Ang mga tao na nasa paligid natin na alam natin mapapahal. Mga tao na alam natin katulad natin makasalanan. Amen? Mga tao na alam natin mapapahal. Lahat tayo pupunta sa impyerno. Kung hindi tayo iniibig ni Kristo, kung hindi tayo iniibig ng Diyos, saan kaya tayo? Wala tayong pag-asa. Hindi rin yun. Akala natin okay na yung reliyon na pinag-isa natin. Hindi mabuting gawa. At kung mabuting gawa, gaano karaming mabuting gawa? Mga kapatid, gasgas na ang mga salitang ito sa pag-aaral natin ng doktrina patungkol sa kaligtasan. Ano? Pero hanggang ngayon, gaano kalalim ang ating pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano? Kasi kapag hindi natin maintindihan kung gaano kalalim, kung hindi natin madama kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ipagwawalang bahala natin ang responsibilidad ay binigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung bakit niya po tayo pinagsama-sama sa lugar na ito, bilang isang iglesia, bilang isang katawan, sapagkat tayo po ay may gawain na dapat gampanan. Amen? At walang iba kundi ang soul winning. Praise God! Sapagkat ang ating pastor ay soul winner. Amen. Ang sabi nga ng ating pastor, ang isang simbahan na hindi nagdadala ng kaluluwa ay patay. Papayagan ng Panginoon na tayo ay umawit sa choir, pagandahin namin yung ating boses, na tayo ay magturo ng buong husay sa Sunday School, Bible study. Ano? Pero isang bagay ang ayaw ng Panginoon, yung tayo ay lalabas at magdadala ng kaluluwa.
Ano? Yan ang ayaw na kaaway, si Satanas. No? Pero ang iba sa atin, karamihan sa mga Kristiyano, nagpapahadlang sa kaaway. Hindi lubusang inuunawa ang pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kaya hindi rin natin ito maibahagi sa iba, mga kapatid. Kapitbahay natin, sinubukan na ba natin, kabahagi na ng salita ng Diyos? Kamag-anak natin, sinubukan na ba natin na abutin? Praise God, marami na po sa atin dito ang gumagawa, no? Ng paraan na kung papaano yung kanilang mga kamag-anak sa malalayong lugar ay maabot. Iimbitahan ang ating pastor, tinutubos na ticket para lamang maabot ang mga kaluluwang iyon, makarinig ng dakilang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. So love, it speak of how intense. Yayanin dapat tayo, mga kapatid, para tayo ay kumilos. Magdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Mga nanay, tama yung inyong ginagawa. Nagsisikap kayo na magdala ng kaluluwa sa Panginoon, establish yung mga Bible studies, mga young people, ganun din. Ano? Araw ng linggo, araw ng Sabado, hindi ko nga alam kung paano yung sinisingil sa inyong oras eh. Okay? Mga tatay, magkaisa po tayo lahat. Ano po? Sa pangunguna po ng ating pastor, na ipadama natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. I-share po natin ito sa bawat isa. I believe na pag naiintindihan natin ito, yung ating evangelistic crusade is coming February 25 ay aapaw. Yan po ang panalangin ko sa Panginoon. Hindi lamang po mga young people, kundi kasama ang mga tatay, kasama ang mga nanay, kasama ang mga lolo, mga lola, maging mga kabataan na makakapakinig ng mensahe nito. Amen? And following the statement, He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, I and my Father are one. Kanyang Ama at ang Panginoon Jesucristo ay iisa. Ibig sabihin, ang kanilang plano ay iisa rin. Lahat tayo ay makasumpo ng kaligtasan. But sometimes, tayo po ay nagtatanong. Sa John chapter 40, verse 8, isa sa kanyang mga disipulo, nagtanong, si Philip. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it's visit us. Minsan, ang mga Kristiyano ay nariyan din sa ganyang sitwasyon. To see is to believe. Ano po? Pero ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi na nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga sumasampalataya sa akin, hindi siya nakita. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, ano? Ang Panginoong Jesucristo na umibig sa atin ay handang magbigay ng kanyang buhay, mamatay sa krus ng Kalbaryo, to die on the cross, ano? Para sa bawat isa po sa atin. Amen? Alalahanin natin, mga kapatid, yung eksena na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo, magmula na siya ay dakil, pumayag ang Panginoon, walang pagtutol. Kahit pumalag si Pedro, walang nagawa, pumayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kinalagkat sa kalsada, nilati ko sa likod,
pasan-pasan, mabigat na krus, pinuraan sa mukha, minura, inalipusta. Kung sa atin kaya gawin ang bagay na yan, papayag kaya tayo. Kung alam natin na hindi naman tayo nagkasala. Pero ang Panginoon, hindi po nagkasala. Siya po ay nagkatawang tao lamang, pero hindi po nawala sa Kanya ang pagka-Diyos. Pero pumayag ang ating Panginoong Jesucristo sa ganung kalagayan hanggang sa maipako sa krus, mamatay, mailibig, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ano kaya hindi pumayag ang Panginoon? Ano kaya walang Christmas? Ano kaya walang Holy Week? Tiyak ang ating kapangamakan. Tiyak ang impyerno. Pero alam natin kung gaano kaseryoso ang Diyos na tayo ay maligtas. Sapagkat totoong may impyerno kung bakit bumaba si Kristo at pumayag na ipako sa krus, mga kapatid. It is the highest form of giving, mga kapatid. Ito ang pinakamataas na pagbibigay. Kung kanina, pinag-usapan natin, pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang pinakamataas na uri ng pagbibigay. Self-sacrifice. Mga kapatid, ito po ang nais na matutunan natin. Nais ng Panginoon na matutunan ng bawat isa po sa atin. Yung tayo po ay handang magsakripisyo. Katulad ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya iisip yung kanyang sarili. Imagine, nasa katawang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Masakit, nakakahiya, kakalad ka rin ka sa kalsada, lalatibuhin ka sa likod. Duduruan ka sa mukha. Yung matas ka na nga na tayo nalawin, galit na tayo eh. Pero ang Panginoong Jesucristo ay buong pagpapakumbaba na sumunod sa plano ng kanyang Ama sapagkat yun ang kanilang plano na tayong lahat ay maligtas. It is the highest form of giving. Self-sacrifice na kapatid. Ano po? Pakibuksan nga po sa Luke chapter 14 verse 26 to 27. Nais ko pong makita po natin ang talatang ito. Ano po ang sabi ng Panginoon dyan? If anyone come to me and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Kapatid, ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasabi niya. Na kung hindi tayo handa na talikuran ang ating ama, ina, kapatid, asawa, mga anak, ay hindi tayo maaaring maging disipulan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 27, mga kapatid. Even our own life, kung hindi natin kaya isakripisyo kahit sarili natin. Ano po? And whosoever that bear his cross and come after me cannot be my disciple. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. It is the highest form of giving. Mga kapatid, may kasabihan po tayo. You cannot give, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? Amen. Sure. Ang Panginoon, gano'n na lamang po ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Gano'n na lamang po kalalim ang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Kaya hindi po mahirap sa Kanya ang magbigay. Hindi po mahirap sa Kanya ang magsakripisyo. Kung tayo po ang tatanungin, ibabalik po natin yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ibabalik din po ba natin yung ating sarili sa Panginoon at handa tayong magsakripisyo kung kinakailangan?
Kung hinihingi ng pagkakataon, mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Naalala ko, sabi ng isang kapatid, Brad, totoo nga, sabi ng ating pastor, napakadali unawain ng doktrina ng kaligtasan. Pero bakit napakahirap unawain ng doktrina ng ibig? Napaisip ako. Gusto ko maniwala. Mga kapatid, maraming Kristiyano tumatagal sa iglesia. Tumatagal na Kristiyano. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, offended pa rin kapag hindi na pinag-uusapan. Offended pa rin kapag commitment ang pinag-uusapan. Lalo-lalo na kapag pera ang pag-uusapan sa pera. Punong-puno ng pagre-reklamo. Mga kapatid, bago tayo magreklamo, bago tayo maging negatibo, kapag pag-uusapan natin ang ibig, tingnan natin kung paano nagbigay ang ating Panginoong Kristo. It is the highest form of giving, mga kapatid. Magsakripisyo tayo. Kung kinakailangan, mag-isip tayo anong pamamaraan ang pwede natin gawin. Sama-sama tayo, lalapit tayo sa Panginoon, luluhod tayo sa panalangin. Maniwala tayo na ang Diyos ay ikilos. Magbibigay ng wisdom sa bawat isa sa atin. Kung paano natin matutunan yung mga pangangailangan na binubuksan sa atin, mga kapatid. At titiyan mo sa inyo, mga kapatid, mawawala yung ating mga pagre-reklamo sa buhay. Yes, totoo na tayo bilang mga Kristiyano hindi naman naalis sa atin yung mga problema. Minsan dumadaan tayo sa nahirapan. May mga pagkakataon na dumadaan tayo sa nahirapan. Pero mga kapatid, pag-aralan natin yung ating buhay bilang isang Kristiyano. Baka naman tayo rin ang may kagagawa ng mga kahirapan na nangyayari sa ating buhay. Sapagkat ang Panginoon kahit kailan, hindi niya ninais na tayo ay dumanas ng kahirapan sa buhay. At kapag na-realize natin na tayo mga pinagmumula ng ating mga kahirapan, ano ang dapat natin gawin? Dalhin natin ito sa Panginoon. Baka may mga kasalanan tayo na pilit natin itinatago. Kaya hindi tayo makabukol. Hindi tayo makakilos ng tama kung anong dapat natin gawin. Hindi natin ito natawag sa Panginoon upang malaya tayo makapag-isip, makita natin kung ano ang palatutunan ng Panginoon sa buhay natin. Minsan kasi, alam natin yan, kung talagang tayo ay ligtas, kung talagang tayo ay Kristiyano, pag may mga ginagawa tayo hindi na kasalanan, takot tayo sa Diyos. Amen. Nagtatago tayo sa Panginoon. But still, ang Panginoon kilala tayo. Alam ng Panginoon kung ano nangyayari sa ating wala tayo pwedeng itago sa Panginoon. Mahihirapan lamang tayo mga kapatid. Malulungkot lamang tayo mga kapatid. Kung tayo ay mga may kasalanan. Ano? Ilalayo natin yung ating sarili sa Panginoon. Katulad ni David. Nung siya ay nagkasala sa Panginoon, sumigaw siya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Mga kapatid, pwede naman natin gayahin si David. Pwede natin isigaw sa Panginoon, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Then we will remember kung gaano kalayo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gaano kalaki yung kanyang sakripisyo sa bawat isa sa atin. At yun ang dapat natin tularan. Sabi ni Pablo, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Mga kapatid, magkaroon tayo ng isipan katulad ng ating Panginoon sa Kristo.
Bakit hindi tayo karoon ng kaisipan tulad ng ating Panginoong Kristo? Kasi nga, may mga pagkakataon sa buhay natin bilang Kristiyano, lumalayo tayo sa Diyos. Pagpunta natin sa simbahan, nagpapanggap tayo spiritual, pero pagdalas natin sa pintuan ng ating iglesia, karnal na ang ating isipan. Mga kapatid, hindi po nakikita sa itsura ang spirituality. Kahit ikaw ay nakabaro, kahit ikaw ay naka-dress na maayos, alam ng Panginoon kung ikaw ay karnal o spiritual. Alam ng Panginoon ang puso mo kung spiritual ka o karnal ka. Mga kapatid. At pangihirapan mo lang yung sarili, malulungkot ka lang at ang ligtas ka. Kaya para maibalik ang kagalakan na nasa ating puso na tayo ay maligtas, hindi tayo natawag sa Panginoon kung tayo man po ay ligtas na dahil. Upang malaya tayo makapag-isip, makita natin ang mga salita ng Panginoon na ating naririnig. Bakit? Kasi ang sabi ng talatang ito, balikan natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Finally, sabi ng Panginoon, that whosoever believeth in Him, mga kapatid, believeth in Him. Pinag-uusapan natin ang faith, pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1. Mga kapatid, tingnan natin sa verse 3. Ano sabi sa verse 3? Hebrews chapter 11. Through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God. Word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Mga kapatid. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Ano ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17? So then faith cometh by hearing by the word of God. Kaya nga, ang paniniwala o pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. Tanong, naririnig po ba natin ang tinig ni Kristo na lumungusap sa kaibuturan ng ating puso? Ulitin ko po, mga kapatid. Naririnig po ba natin ang tinig ni Kristo na lumungusap sa kaibuturan ng ating puso? Every time na nagsasalita ang ating pastor sa pulpitong ito, o kung sino man ang tatayo sa pulpitong ito, ang Panginoong Jesucristo po ay nagsasalita sa kaibuturan ng ating puso. Pero bakit hindi makapasok? Sadya bang matigas ang puso natin? Kaya hindi makapasok ng lubusan ang mensahe ng Panginoon sa kaibuturan ng ating puso. Hanggang pintuan lamang, kumakatok pa rin ang Panginoong Jesucristo. Ayaw natin papasukin. Mga kapatid, napakadaling sambitin ng pananampalataya. Pero hindi ko ito ganoon kadali ipangunahan. Naniniwala po pa kayo dito, mga kapatid? Nung mapakinggan natin ang mensahe patungkol sa kaligtasan, ang hinihingi ng Panginoon, aminin natin na tayo ay nagkasala, ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, papalikuran natin kung sino tayo dati. Tatalikuran natin yung dati natin pagkatao. At dito tayo ngayon, nakaharap tayo kay Kristo, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Sabi ng Biblia, if anyone be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Mga kapatid, binago na nga ba tayo ng lubusan ng Panginoon? O nagpapanggap lang tayo na binago tayo ng Panginoon? Head knowledge. Alam lang natin na si Kristo ay tagapagligtas, pero hindi pa pala natin ay papamuhay yung kaligtasan na ini-expect ng Panginoon sa bawat isa po sa atin.
Kung bakit wala tayong kagalakan, every time na mapapakinggan natin ang salita ng Diyos, every time na tayo ay mahamuni ng Panginoon, na tayo ay magsakripisyo, every time na tayo ay uutusan ng Panginoon na ipadama natin yung kanyang pag-ibig sa iba na mapapahamak doon sa impyerno. Mga kapatid, hindi po ganon kadali ang pananampalataya. Pananampalataya equates the word obedience. Yung tayo ay matutong sumunod, pasako. Pero minsan, hindi natin nagagawa 100% magpasako. Nakakalungkot kahit sa ating pastor. Patuloy at papagal sa salita ng Diyos, matulungan tayo kung ano ang ating tatayuan, kung ano ang ating paninindigan, ano ang ating pagkakaisihan, pagkalikot ng ating pastor, iba na ang ating ginagawa. Iba na ang ating sinasabi. Mga kapatid, mga develop sa atin ang pananampalataya. Makita sa buhay natin ang obedience, yung ating pagsunod. Kinakailangan na makilala natin ang lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung kilala natin ang lubusan ang ating Panginoong Jesucristo, pagtitiwalaan natin siya ng lubos sa buhay natin. At kung pinagtitiwalaan natin ng lubos ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, hindi mahirap ang sumunod. Mga kapatid. Yan po ang nais ipahayag sa atin ng talatang ito. Ganyan po ka-intense, ganyan po kalalim, ganyan po kalawak, ganyan po kataas. Ang dapat po natin makita sa talatang ito na paulit-ulit natin binabanggit. Hindi naman po kasuluhin, maging sa ating personal na buhay. Recite natin personally ang talatang ito. Personal natin itong talatang ito, mga kapatid. Baguhin natin sa bahay. Yung napag-alaman natin ngayong gabi, balikan natin. Kahit ako, mga kapatid, nang binalikan ko ang talatang ito, ako po ay nasa wali. May mga pagkakataon na hindi ko nababantayan ang aking sarili. May mga pagkakataon na nakikihalo-bilo ako sa mga bagay, sa mga usapang pangit na hindi pala dapat ganun. Kung titingnan ko, kung babalikan ko ang talatang ito. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Wala akong maibigay na illustration. Baka ang illustration lamang ang inyong matandaan, makalimutan nyo ang mensahe ito. Karaniwan, kapag ka nag-preach ang ating pastor, ang natatandaan yung jokes. Ang natatandaan yung illustration, pag-ibisabahan. Yung buod ng mensahe na kalimutan. Nawa, mga kapatid, napakasimple ng talata ito. John, chapter 3, verse 16. Kayang-kaya na i-design kahit ng bata, kahit ng aking bunso. Pero nawa, huwag lang ito manipukan ng ating mga labi. Kundi manipamuhay po natin bilang mga Kristyano. Amen. Kaya po natin ito ngayon, mga kapatid. Ama namin Diyos na nakila makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa iyong salita na aming po napagbigayan ngayong gabi. Panginoon, nakita po namin kung gaano katindi ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Na sa anumang kalagayan namin, kami po ay inyong inabot para maligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Ano kaya hindi namin napakinggan ang mensahe ito? Ano kaya hindi kayo pumayag na mapako sa krus, Panginoon? Panginoon, kami po ang mapahamak. Pero salamat po. Kami ay iniligtas mo, Panginoon.
Dalangin namin na makita po namin ang lalim ng iyong pag-ibig, ang lalim ng iyong sakripisyo na ginawa, Panginoon, para sa bawat isa po sa amin. Ang pananampalataya na nais mo makita sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Magpakatibay po kami. Magpakalago kami, Panginoon. Sa iyong mga salita na amin mong mapapakinggan. Kaya nararamdaman, Panginoon, na sa bawat pagtitipon, kami po ay masukpungan mo, nagsasama-sama, Panginoon, ang hikinig ng iyong mga salita. Makikilala ka namin ng lubusan sa aming buhay, Panginoon. Upang maipagtiwala namin ang aming buhay ng lubusan sa iyo, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, ay matuto kami sumunod 100%, Panginoon. Walang pag-aalindan. Panginoon, maraming salamat po. Tulungan mo kami. Tulungan niyo po ang aming pastor. Pinangalan na sa pananampalataya. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, sikal, at spiritual, Panginoon. Maging daluyan po ng iyong mga salita na hahamon patuloy pagtuturo sa aming Panginoon. Na hindi po ipinapadalangin kaya ng pamilya, Panginoon, pamilya po ng aming pastor. Sumabista, kayo po mga anak, kayo po magtubay, kayo po mga pangangailangan. At natin ulit po ang kanilang kalusugan, Panginoon. Ang mga kapatid na natin po ngayong gabi, mga kapatid na nagnanais din na makadalo sa inyong pong gawain sa paling ng mga karamdaman. May mga problema, Panginoon. Ang ito'y sa panalangin. Patuloy po ninyong ingatan at palain ang buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, sa gabi ito, kami po ay sama-sama lalapit sa panalangin. Alam po ninyo, ang nilalang ng aming mga puso. Kaya po Panginoon, ang lapit po namin. Aming mga pasasalamat, ang mga piling po namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pangalaman ito ay pinagtiwala po natin. Sa pagpapilihan, pangalan po lang ng aming Panginoon, Pagpapagkas sa Jesus. Amen. Okay, mga kapatid.